Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa atin lahat mga fearless viewers and listeners outside the universe. Ito naman kasama nyo na naman ang inyong fearless Kuya Jake kung saan kasama ninyo dito sa programang lahat ng issue may sayang Biblia basta malawak lang ang ating pangunawa dito sa Fearless Session. Ken, nako, itong topic natin for today's podcast na mapapakinggan din sa Spotify very soon. No, at eto na nga, yung pinaka talaga lahat nagiging active pag ito yung usapin sa bawat mga napapanood sa YouTube, sa Facebook, sa TV, napapakinggan sa radyo, at nababasa sa dyaryo at sa tabloid kung nagbabasa pa kayo. Ang political dispute. Pag narinig pa lang natin to, no? Parang ang kati-kati na sa tenga, parang magkakaroon na tayo ng tetano. Na lagi na lang kapag pagbukas natin ng cellphone natin, ng tablet natin, ng computer natin, ng TV natin, bubungad agad yung mga batikos, bubungad agad yung mga nagsasampahan na ng mga kaso, no, nagdedemandahan na dahil sa hindi pagkakaunawaan ng bawat partido dahil may kanya-kanya silang paniniwala, pinagdalaban, at sinasabi nilang karapatan. No? So, bakit nga ba may mga ganoong mga instances pagdating sa politika? At ang topic na iyan ay pag-uusapan natin dito sa ating topic na political rivalry. Hawaii no more. So, para maintindihan natin ano nga ba ang political dispute. So sabi dito, ang political dispute ay isang hindi pagkakasundo o pagkakaunawaan o alitan sa pagitan ng dalawang partido, grupo o bansa tungkol sa kapangyarihan, pamumuno, polisiya o mga desisyon may kaugnayan sa pamahalaan. Maaaring ito ay nasa anyo ng hindi pagkakasundo sa eleksyon, pamamahala o batas. Sa madaling sabi, ang political dispute, ito yung away ng dalawang partido para sa iisang posisyon dahil may kanya-kanya silang mga paniniwala, may kanya-kanya silang mga agenda at kanya-kanyang mga plataforma. Parang sa Miss Universe lang yan, no? Na ang dami-dami yung nag-aagawan para lang makuha ang corona. Titimbangin na lang kung sino ang boto ng masa na maging isang Miss Universe o maging Mr. Universe. Pero dito sa political at Miss Universe mga pageant, ang politika may halong paninira sa kapwa. Samantalang mga pageant ay pagandahan lang, pagandahan din ng mga plataforma din, pero walang awayan. Bakit nagkakaroon ng mga ganito? So mamaya, sasagutin natin yan. So may mga halimbawa tayo dito na mga nagkaroon ng political dispute at parang naging pelikula. Ito yung halimbawa ng 2016 na Philippine presidential election o yung tinatawag nating sa vice presidential race sa pagitan nila Marcos at Robredo, no? Sabi dito, nagkaroon ng political dispute sa pagitan ni Bongbong Marcos at Leni Robredo hinggil sa resulta ng pagka-vice presidente. Naghain si Marcos ng electoral protests sa Korte Suprema dahil sa umano'y pandaraya. Tumagal ng ilang taon ang isyong ito bago tuluyang ibinasura ang protesta. Ano kaya ang say dito ng iba't iba nating mga eksperto, no? Sabi sa Polsci o Political Science Perspective, ang political dispute ay normal sa isang demokratikong lipunan. Ito ay bahagi ng checks and balances at nagpapakita ng kalayaan sa pagpapahayag ng opinyon. Gayunman, kung hindi ito mareresolba sa legal at mapayapang paraan, maaari itong humantong sa kaguluhan o kawalan ng tiwala sa pamahalaan.
ayon sa mga political scientists. So, ibig sabihin yan, hindi yan talaga may iwasan ang pagkakaroon ng diskusyonan, alitan, at labasan ng mga ebidensya na magpapatunay na sila ay hindi karapat-dapat na umupo sa pwesto at never na dapat silang uupo. Sa kabilang banda, hindi rin ito maganda dahil kasira ng image ng government system sa bansa. Sabi naman ng mga legal experts no, sa pananaw nila, ang political dispute ay dapat idaan sa tamang proseso ng batas tulad ng electoral protest, impeachment, o sa korte. Ang batas ang magsisilbing gabay para maresolba ang alitan ng hindi na uuwi sa arasan o kaharasan. Sa panahon kasi ngayon, nakakaunting problema lang sa pagitan ng dalawang partido. Dito na yung lumalabas yung mga bad sides. Kumbaga, hindi sila marunong magtimpi, nauunahan agad sila ng galit, inis, at pikon, no? Karamihan kasi sa mga politiko, lalong-lalo na kung may mga politikong abogado talaga, mabilis uminit ang ulo niyan at mabilis magpadala sa emosyon. Kaya nagkakaroon dito ng political dispute, election man or hindi. Sabi naman ng mga sociologists, ang political dispute ay refleksyon ng mas malalalim na problema sa lipunan tulad ng kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay o kakulangan sa edukasyon. Ang mga dispute ay maaaring palalain ng disinformasyon at social media. So, ibig sabihin yan, mga fearless viewers, nakaka-affect din ito sa progreso ng lipunan. Hindi uusad ang isang bansa o ang isang lalawigan o bayan o syudad dahil nakapokus na ang mga tao o yung mga politiko sa kanilang bangayan, batikusan, paghahain ng mga kaso o demanda dahil lang sa maliit na bagay na pwede naman pag-usapan na maayos. Tapos pinapalala pa ito ng mga maling impormasyon o hindi tama o konkreto yung ibinabalita sa publiko, lalo-lalo na social media. Sabi naman ng mga psikolohiya o psychologists, ang political dispute ay nagdudulot ng polarization o pagkakawatak-watak ng mga tao. Maaari itong magdulot ng stress, galit, at identity crisis sa mga individual, lalo na kung sobrang nakikisangkot sa issue. So, ibig sabihin yan, giging isolated na ang mga tao dahil sa nakikita nila sa social media na yung dalawang kandidato o politiko ay nagkakaroon ng bangayan. Iniisip nila na kapag kinampihan ito, kinalaban nila yung kabilang kampo, napapaisip sila na baka balikan din sila ng mga supporter nito o di naman kaya iniisip nila na kapag nanalo ito dahil binatikos ko to, baka hindi na ako papansinin nito, baka hindi na ako pampublikong mga serbisyo, di ba? So, mahirap yun sa part na yun na kapag tayo ay nakikisangkot pa sa awayan, sa bangayan ng dalawang politiko. And number 5, ang mga media practitioners, sabi nila, ang tamang pag-uulat ay makakatulong o nakakatulong sa pag-unawa ng publiko, pero ang bias o maling impormasyon ay maaari magpalala ng sigalot. Ibig sabihin yan, even ang mga media practitioners like sa TV, sa radyo, even sa social media, ay nagiging dahilan din ng political dispute, lalo-lalo na hindi konkreto ang mga ibinabalita nila or kadalasan may mga reporters, journalists o mga anchors na parang pinapatamaan nila yung isang politiko para lang
hindi iboto ng mga taong bayan o parang may pinapaboran ang mga media practitioners kung sino lang ang ibabalita nila na ito yung mga nagawa, tapos yung ibabalita nila ay yung mga mali ng ibang ginagawa. Kaya may malaki ding responsibilidad dito ang mga media practitioners. So, sabi dito, bakit nga ba nagkakaroon ng political dispute? Sabi dito, pag-aagawahan sa kapangyarihan, number 1 yan. Kapag dalawang partido o leader ay parehong nais mamuno o kontrolin ng gobyerno, nagkakaroon ng alitan. Hindi talaga maalis sa mga tao na kapag election ay may alitan yan, ay may agawan yan, ay maglalaban-laban na naman ang mga tao. So, yan yung mga dahilan kung baka nagkakaroon ng ganyang estilo ng politika. Ang hindi pagkakaunawaan. Pangalawa, magkaiba ang ideolohiya o paniniwala. Halimbawa, ang isang grupo ay naniniwala sa demokrasya, habang ang isa naman ay mas gusto ang authoritarian na pamamahala. Ibig sabihin yan, kapag magkaiba kayo ng paniniwala at gusto ng forma ng pamamahala, dyan na nagkakaroon ng sigalo or away sa pagitan ng dalawa or higit pang partido para lang masunod yung kanilang kagustuhan. So, number 3, kawalan ng tiwala sa proseso. Kapag may duda ang isang partido sa resulta ng eleksyon o paraan ng pamumuno, maaaring magugat ng dispute o sigalot. Kaya sinabi ko, kapag may nakita silang kahit ni katiting na pagkakamali, alam nila ang susunod na gagawin sa susunod na eleksyon. Hindi natin po pwedeng sabihin na nagbubulag-bulagan ng mga tao. No. Kasi may times na ang mga politiko, nag-iisip yan ng tactic kung paano sila gagalaw para maagaw yung trono at magawa yung gusto nilang gawin na pamumuno sa isang lugar o bansa. Pang-apat, korupsyon at katiwalian. Kapag may isyong hindi patas o hindi makatarungan ng pamamahala o pamahalaan, lumilitaw ang mga protesta o reklamo. So, eto, manhid na tayo dito. Lagi na lang kapag eleksyon, nakakarinig tayo ng korupsyon at katiwalian. Ibig sabihin yan, kadalasan ng panlaban ng mga politiko para matanggal lang, para hindi siya maboto o tumakbo sa susunod na eleksyon ay korupsyon, nagnakaw, binulsa, yung pera ng bayan, yung buwis ng bayan. So, isa rin yan sa mga dahilan kaya nagkakaroon ng alitan. And number 5, diskriminasyon o hindi pantay na pagtrato. Kung may sektor ng lipunan ang nakakaramdam ng pang-aabi o hindi napapakinggan, maaari itong magbunga ng political tension. So, sometimes may mga tumatakbo na hindi natin kilala o ngayon lang natin napansin na tumatakbo pala sila. Like yung mga sa sektor ng transportasyon, no? May mga congressman silang pinapatakbo dahil hindi sila pinapakinggan and dahil mabababa lang ang kanilang antas ng pamumuhay, na which is maling-mali iyon, no? Dahil sa pamumuno o sa pamamalakad ng isang pamahalaan ay wala o hindi binabase sa kung ano ang katayuan mo sa buhay, mayaman ka man o hindi, may pinag-aralan ka man o wala, pero mas mahalaga pag may pinag-aralan ka. At syempre, kung ikaw ba ay totoo o hindi sa iyong o pag-upo sa isang posisyon. And 6, pagpapalaganap ng maling impormasyon. Sinabi na natin ito kanina, ang fake news o propaganda ay maaaring mag-joke ng galit, pagkakabatak-batak at maling pag-aakusa. So sinabi na natin ito kanina na
once na ang fake news o ang balita ay kumalat na sa buong social media at sa buong mundo, nagkakaroon na o lumalabas na ang sigalot o dispute sa pagitan ng dalawang kandidato o partido. And last, 7. Panlabas na impluwensya o pakikialam. Minsan, ang ibang bansa ay nakikialam sa politika ng isang bansa na nagiging dahilan ng tensyon at alitan, kagaya sa Ukraine at Russia. Sila lang dalawang bansa yung nag-uusap dahil gusto na ng Russia na palayain na ang Ukraine at magkaroon na ng sariling government. Kaya lang nakikialam ang ibang bansa sa agreement ng dalawang magkatabing bansa, which is ang iba't ibang kapartido nila o kaalyado nila sa isang union, di ba? So dapat hindi na nangingialam ang ibang bansa patungkol dito. Narito yung iba't ibang mga prinsipyo na mababasa natin sa Bible. Unang-una, ang katarungan at katapatan. Sabi sa Mikas 6 verse 8, ipinapakita na sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon, kundi ang gumawa ng matuwid, ang umibig sa kagandahang loob at lumakad ng mapagkumbaba sa harapan ng iyong Diyos. Ang paliwanag, ang political disputes ay dapat lutasin sa paraang makatarungan, tapat at kababaang loob. Number 2, paggalang sa pamahalaan. Sabi sa Romans 13 verse 1 to 2, ang bawat tao ay pasakop sa pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pahamalaang hindi mula sa Diyos. Pahamalaang umiiral ay tinakda ng Diyos, kaya nga ang sinumang sumasalungat sa pahamalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at ang lumalaban ay hahatulan. So, ibig sabihin niyan, dapat igalang ang mga itinalagang leader maliban kung lumalabag sila sa kalooban ng Diyos o sa batas ng Diyos. So, ibig sabihin niyan, mga fearless, ginusto ng Panginoon na yung mga pinuno ngayon na iluklok. Dahil may dahilan ang Panginoon kung bakit pinayagan niya na maluklok ang mga leader natin mula sa barangay hanggang sa presidente. Kaya lang, kung alam naman natin na hindi kalooban ng Panginoon ang kanilang ginagawa o taliwas sa batas dito sa lupa na sa tingin naman natin ay maling-mali talagang ginagawa, kailangan niyang harapin ang karapatang parusa para sa ganun hindi siya mapamarisan or matularan ng ibang tao. Number 3, pagtataguyod sa kapayapaan. Sabi sa Mateo 5 verse 9, mapapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. So, sabi dito, ang layunin sa gitna ng dispute ay hindi paghihiganti, kundi pagkakasundo. Ibig sabihin yan, parang sa pelikula, no? Hindi mawawala ang conflict. Pero dapat, hindi lang tayo mag-i-stay lagi sa conflict o lagi na lang away, bangayan, sigawan, at nagpapalitan ng mga maanghang na salita at nagbabatikos pa sa social media. Kundi sa bandang huli, dapat nagkakaroon tayo ng closure at pag-uusap ng masinsinan at magkaroon ng pagpapatawad sa bawat partidong nasabihan natin ng mga hindi magaganda. Number 4, pag-iwas sa alitan. Sabi sa Kawikaan 15 verse 1, ang banayad na sagot ay nakapapawi ng galit, ngunit ang lalong nagpapasiklap ng damdamin ang pabalang na sagot. So, sabi, maging mahinahon sa pagtugon upang hindi lumala ang hidwaan. So, ibig sabihin, you know na you're a Christian na politiko. For example lang to, you know that you're a Christian politician and you know how to speak, how to talk to someone na mayroon kang kaalitan. Now, kung mayroon kang kaalitan ng tao, alam mo nang gagawin mo.
bilang nire-represent natin dito si Jesus Christ, you should know your saying. Hindi dapat tayo nakikipag-alitan agad. Dapat nagkakaroon muna tayo ng closure o pag-uusap para malinawagan ng iba. Tsaka tayo mag-react, tsaka tayo magsabi ng hinanakit ng mayroong pagmamahal. Kumbaga, masakit yung katotohanan pero dapat nating tanggapin. Number 5, last, pagpapakumbaba at pagtanggap. Sabi sa Philippians 2 verse 3 to 4, huwag ninyong gawin ang anuman sa pamagitan ng makasariling hangarin o pagmamataas. Sa halip, buong kapakumbabaan ang ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Huwag ninyong isipin lamang ang inyong sariling kapakanan, kundi ang kapakanan din ng iba. Sabi, sa politika man o sa personal na buhay, ang kababaang loob at pagmamalasakit sa iba ay mahalaga. Ibig sabihin yan, kitanggap mo man o hindi, naaway ka man o hindi, kailangan mong tanggapin ang isang tao. Lalo-lalo na kung sa tingin mo, yun yung nararapat. Ayaw ng Panginoon, ayaw ng Lord na dahil lang sa posisyon, magkakaroon na kayo ng hidwaan, magkakaroon na agad kayo ng lamat, magkakaroon na agad kayo ng peklat sa inyong mga pisngi, sa inyong mga puso, at sa inyong mga utak. Bilang mga Kristiyano, ano dapat natin gagawin? Una, manalangin at humanap ng gabay mula sa Diyos. Sabi sa James 1 verse 5, kung kulang sa karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay sa lahat ng bukas palad at hindi nanunumbat. So, ibig sabihin, sa halip na agad makisangkot sa kaguluhan, unahin ang panalangin at paghingi ng karunungan kung paano kikilos. So, ibig sabihin, pray before you do anything else. So, pangalawa, magtaguyod ng kapayapaan o mediator. Tayo ang laging mediator. Sabi sa Roma 12 verse 18, kung maaari, hanggat maaari sa inyong kakayahan, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Gawin ang lahat upang mapanatili ang pagkakaisa kahit may pagkakaiba ng opinyon. Ibig sabihin, imbes na batikusin natin yung sinasabi ng politikong ito, yung mga sinasabi niya sa social media sa tingin mo ay hindi naman maganda, kausapin na lang natin. Huwag na tayong magkaroon ng diskusyonan para maging mapayapa at tahimik yung lugar natin, yung isipan natin, yung mind natin maging peace at yung heart natin ay magkaroon ng full-hearted, hindi yung full na F-O-O-L, full-hearted. Diba? Ganon. Pangatlo, pagsalita ng katotohanan o magsalita ng katotohanan na may pag-ibig. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 15, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, tayo lalago sa lahat ng bagay patungo kay Kristo na siyang ulo. So, ibig sabihin yan, kung kailangan magsalita, gawin ito ng maayos at may malasakit, hindi para manira, kundi para tumulong. Ibig sabihin yan, kung alam mo na Kristiyano ka at napapansin mo mali ng ginagawa ng isang politiko o ng isang tao, you should know how to respond, how to communicate them, and to resolve what we need to resolve. Sa lahat ng pagkakataon, kailangan ng communication. Kasi no man is an island. Hindi mo po pwedeng solusyonan ng mag-isa ang sarili mong problema. Kailangan mo rin ng tulong ng iba. Hindi tayo si Superman, si Batman, si Spider-Man, o si Wolverine. Dahil tayo ay tao lang. At kung may problema tayo sa isang tao,
politiko man o hindi, kailangan pa rin natin makipag-usap, makipag-ugnayan sa kanila kung meron tayong nakikitang hindi maganda. Don't make them provoke. Huwag natin sila i-provoke sa iba. Ang dapat, magkaroon tayo ng humility at i-rebuke natin ang pagkakamaling nagagawa nila. Rebuke with love. Yun lang ang paalala ko. And number 4, igalang ang otoridad, ngunit tindigan ang katotohanan. So sabi sa mga gawa 5 verse 29, dapat nating sundin ang Diyos kesa sa mga tao. Ang paliwanag, habang nirerespeto ang pamahalaan, hindi dapat isuko ang katuwiran. May panahon din para manindigan, pero sa paraang maka-Diyos. Ibig sabihin yan, you know you're Christian, dapat alam natin kung ano ang dapat nating gawin. Igalang natin yung mga nakatataas sa atin, lalo na kung ito ay may kapangyarihan talaga. Pero, dapat pinupunan din natin kung ano yung mga dapat nalalaman natin na hindi maganda ang pagsagot sa otoridad. Lalo na kung alam mo, may ebidensya ka, mapapatunay na hindi magandang ginagawa niya. Dapat dumadaan pa rin tayo sa legal na proseso at pakikipag-ugnayan sa kanila. And last, number 5, maging ilaw sa gitna ng kadiliman. Sabi sa Mateo 5 verse 16, sa gayon ding paraan, inyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. So, sa gitna ng kaguluhan, maging halimbawa ng kabutihan, katarungan at kapayapaan. So, bilang mga Kristiyano, dapat marunong tayong makisama, marunong tayong makipag-ugnayan, at higit sa lahat, marunong tayong ipagdasal ang iba na i-touch yung heart nila patungo sa kabutihan. Hindi yung puro batikusan. Kasi walang magagawa ang isang pamahalaan kung puro batikos at puro away na lang tayo sa pagitan. Hindi uunlad ang isang bansa na puro hinanakit, puro mga insensitive, o puro ang hanap na lang manira ng ibang tao. Hindi talaga uunlad ang bansa. Patuloy tayong babagsak hanggang sa lumubog na tayo doon sa pinaka dulo ng ating So ayan mga fearless listeners outside the universe, nawa ay may natutunan tayo at nawa kung kayo ay may pinagdalaban o may mga paniniwala tayo sa mga politiko, dapat inuuna natin na yung sinasabi natin o binibitawan natin mga salita, isipin natin na kalugod-lugod ba ito sa Panginoon? Karapat-dapat ba ito na sabihin ko? Kasi nire-represent natin si Jesus Christ. Though mahirap talaga na pigilin sarili natin, lalo na kung nakikita natin na hindi talaga maganda ang isang pamamahala. Pero at the same time, kailangan din natin na para wala na lang away, manahimik na lang tayo. Isip ang mouth natin, magkaroon tayo ng peace of mind, at higit sa lahat, tumulong na lang tayo na mapaganda ang ating komunidad, ang ating syudad, ang ating bansa. Hindi mareresolba ng galit, ng inis sa isang tao o politiko ang problema na totoong hinaharap ng bawat mamamayan. And again, maraming salamat sa inyo mga fearless viewers outside the universe sa pag-tune in, sa pag-standby sa atin ngayong araw na ito. And I hope sana lahat tayo ay maboto natin o maiboto natin yung mga karapat-dapat talaga na makaupo sa pwesto, hindi lamang ang habol
magpayaman o magpalago ng pera, kundi mapalago natin ang pagmamahal sa bayan, sa inang bayan natin na Pilipinas. At kung sino man ang manalo sa lokal at pangnasyonal na posisyon, idinakda ng Panginoon yun at alam natin na everything happens for a reason. Hindi ito igagrant ng Panginoon kung walang dahilan. Kaya mga fearless viewers outside the universe, maraming salamat muli. Arigato, salamat. Ito muli ang inyong fearless Kuya Jay, kung saan lagi nagpapaalala sa inyo na walang problema ang hindi nalulutas. Basta kasama lang natin si Jesus Christ. Muli, thank you so much and God bless us all.